Musika. Miguel, anak, tinawag kita dito dahil may mahalaga akong ipapakiusap sa'yo. Bantayan mo ang babaeng patitirahin ko sa bahay na ito, wika ni Don Fernando Monteverde, habang ang tinig niya'y may halong bigat at seryosong damdamin. Napakunot ang noo ni Miguel sa narinig mula sa kanyang tiyuhin. Ano ho ang ibig ninyong sabihin, Uncle? Tanong niya, may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Ngunit bago sumagot, kinuha muna ni Don Fernando ang isang baso ng alak, ininom ito ng dahan-dahan, at tumayo upang sumilip sa bintana. Tila ba kinakalap niya ang lakas ng loob bago magpatuloy. Humugot siya ng malalim na hininga at nagsimula ng magsalita. Samantala, si Miguel naman ay nanatiling prente sa sofa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Alam niyang ang bawat salitang sasabihin ng kanyang tiyuhin ay may bigat na hindi basta-basta. Makinig ka, Miguel, ani Don Fernando, ang tinig niya ay bahagyang nanginginig. Si Isabel, nakilala ko siya sa Cebu, noong minsang magbakasyon ako doon. Alam kong mali, ngunit habang nakakasama ko siya, hindi ko napigilan ang damdamin ko. Napamahal siya sa akin, at ganoon din ako sa kanya. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na namin kayang itago ang nararamdaman namin. Sandaling tumigil si Don Fernando, tila ninanamnam ang bawat alaala. Nang umalis ako sa Cebu, kaagad kong ipinagawa ang mansyon na ito para sa kanya, dagdag niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Nabigla si Miguel sa revelasyon ng kanyang tiyuhin. Ibig sabihin, Uncle, may kabit ka. At aitatayra mo siya dito. At ako pa ang pagbabantayin mo sa kanya, tanong ni Miguel, ang kanyang nooy kunot at ang tono niya ay puno ng hindi pagsang-ayon. Tumango si Don Fernando, ang kanyang mukha'y puno ng pagsisisi ngunit may bahid din ng determinasyon. Tama ka, aalis ako papuntang Amerika upang ayusin ang annulment namin ng tita mo. Po, talaga bang maghihiwalay na kayo ni Doña Teresa? Akala ko ba maayos pa ang lahat? Tanong ni Miguel, ang boses niya ay puno ng pag-aalala at lungkot. Maniwala ka, Miguel, pinilit kong ayusin. Ngunit hindi na namin magawa. Palagi na lang kaming nag-aaway, at wala na rin namang patutunguhan ang lahat. Isa pa, nagkasundo na rin kami na maghiwalay. Kaya sa pagbabalik ko, ang kasal naman namin ni Isabel ang aayusin ko, paliwanag ni Don Fernando, ang kanyang mga matay tila nagmamakaawa na maunawaan siya. Nalungkot si Miguel. Hindi niya matanggap ang kinahinatnan ng pagsasama ng kanyang tiyuhin at tita. May kinalaman ba sa paghihiwalay ninyo ang babaeng ipinalit mo kay Doña Teresa, Uncle? Seryosong tanong ni Miguel. Ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib dahil sa hindi magandang nangyari sa itinuturing niyang pangalawang pamilya. Napatingin si Don Fernando kay Miguel at dahan-daang lumapit sa binata. Umupo siya sa tapat ng sofa na kinauupuan ng pamangkin. Tinitigan niya ito ng mariin at humugat ng malalim na hininga. Alam niyang mahirap itong ipaliwanag, ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo. Oo, Miguel, mula nang makilala ko si Isabel, tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko sa Doña Teresa mo. Hindi ko sinadyang mangyari ito, ngunit sadyang na-fall out of love na lang ako. At ngayon, wala na akong ibang gustong makasama kundi si Isabel. Mahal na mahal ko siya, I hope. Sana'y maunawaan mo, pakiusap ni Don Fernando. Ang boses niya ay puno ng pag-asa at pagsisisi. Napakuyom ng kamao, napalunok ng laway si Miguel, ang dibdib niya ay tila pinipiga ng sakit at galit. Para sa kanya, si Doña Teresa ay hindi lamang asawa ng kanyang tiyuhin, kundi isang ina na nag-aruga at nagmahal sa kanya mula nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya matanggap na ang isang babae, na sa tingin niya ay isang kabit lamang, ang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ng kanyang tiyuhin, isang bagay na nangyari rin sa kanyang sariling pamilya. Sa kabila ng kanyang galit, isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang masira ang pamilyang itinuring niyang sarili niyang tahanan. Kailan po ba darating si Isabel dito, Uncle? Tanong ni Miguel, pilit na itinatago ang tensyon sa kanyang boses. Actually, I hope, paparating na siya ngayon. Pinakuha ko na siya sa tauhan ko, sagot ni Don Fernando habang sinasalinan ng alak ang kanyang baso. Tumango-tango si Miguel, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng plano. Hindi niya ipinaalam sa kanyang tiyuhin ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, malaki ang respeto niya kay Don Fernando, na tumayong ama niya mula nang kupkupin siya. Ngunit sa pagkakataong ito,
Tila masakit sa kanya ang makita ang taong itinuring niyang haligi ng kanilang pamilya na unti-unting sinisira ang sariling tahanan. Saan po ang magiging kwarto ko dito, Uncle? Tanong ni Miguel, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang anyo. Bahala ka na kung anong gusto mong kwarto, Iho. Maraming bakanteng kwarto dito. Huwag lang yung nasa dulo ng second floor, sagot ni Don Fernando sabay turo sa isang direksyon. Nagtaka si Miguel. Bakit po hindi iyon, Uncle? Iyon ang magiging kwarto ni Isabel habang hindi pa kami kasal, sagot ni Don Fernando na tila ba wala itong nakikitang mali. Bakit po may sariling kwarto si Isabel? Hindi ba dapat sa kwarto niyo siya? Tanong ni Miguel, pilit na pinipigilan ang inis na nararamdaman. Probinsyana si Isabel, Iho. Gusto niya munang magpakasal bago siya tumira sa kwarto ko. Kaya nga gusto kong bilisan ang annulment namin ng tita Teresa mo, paliwanag ni Don Fernando, ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Napangiti ng lihim si Miguel, tila ba may naisip na siyang paraan upang harapin ang sitwasyon. Okay po, kailan po kayo aalis papuntang Amerika? Ngayong araw sana, pero naglamang si Isabel na huwag muna. Kaya baka sa susunod na araw na lang. Ipasyal ko muna siya para hindi siya mabagot kapag umalis na ako, sagot ni Don Fernando. Sige po, Uncle. Maghahanap na lang po muna ako ng kwarto ko para makapagpahinga. Medyo pagod din po ako mula sa trabaho, paalam ni Miguel. Okay, Iho. Hihintayin ko lang dito si Isabel. Malapit na rin siyang dumating, sagot ni Don Fernando. Ang lihim na plano. Pag-akyat ni Miguel sa second floor, agad niyang pinuntahan ang kwartong tinukoy ni Don Fernando para kay Isabel. Napakagara nito, mula sa mga mamahaling kurtina, carpet, hanggang sa mga gamit na pambabae. Kompleto rin ito sa appliances, may sariling TV, refrigerator, at sofa. Tumigil si Miguel sa gitna ng kwarto, pinagmamasdan ang bawat sulok nito. Halatang mahal ng kanyang tiyuhin ang babaeng ito, na tila handang ibigay ang lahat, kahit pa ang kanyang pamilya. Alamin natin kung hanggang saan ang pagmamahal mo, Uncle, bulong ni Miguel sa sarili. Isabel, kahit hindi pa kita kilala, sigurado akong pera lang ng uncle ko ang habol mo, dagdag pa niya sa kanyang isipan bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Pumasok siya sa kwarto sa tabi nito. Malaki rin ito at maganda, sapat na para sa kanya. Inayos niya ang kanyang mga dala sa malaking kabinet at humiga sa malambot na kama. Hindi nagtagal, nakatulog siya dahil sa pagod. Ang pagtatagpo, magagabi na nang magising si Miguel. Kumakalam na ang kanyang tiyan kaya bumaba siya upang maghanap ng makakain. Pagpasok niya sa kusina, naamoy niya agad ang napakabangong niluluto. Lalo siyang nagutom dahil sa amoy na iyon. Ngunit higit na nagulat siya nang makita ang nagluluto, isang napakagandang babae. Halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa babae. Ang sarap naman ng niluluto mo, ani Miguel na may ngiti sa labi. Lumapit siya sa babae, ngunit ngumiti lamang ito at itinuloy ang ginagawa. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang katulong ni Uncle, dagdag pa ni Miguel habang nakatitig pa rin sa babae. Biglang nagsalita si Don Fernando, na hindi niya napansing nasa likod niya na pala. Hindi siya katulong, Miguel. Siya si Isabel, ang magiging tita mo. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Halos matigilan si Miguel sa narinig. Ang babaeng ito, na tila perpekto sa paningin niya, ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa halip na magalit, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, isang ideyang maaaring magbago sa lahat. Ang pagkakilala. Hindi makapaniwala si Miguel na ang babaeng nasa harapan niya, ang napakaganda, tila isang diyosa sa kanyang paningin, ay si Isabel, ang babaeng magiging asawa ng kanyang tiyuhin. Kanina lamang ay naramdaman niya ang paghanga sa kagandahan nito. Ngunit ngayon, ang paghanga ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Ngunit tulad ng isang bihasang aktor, hindi niya ipinahalata ang tunay niyang nararamdaman. Sa halip, pinilit niyang ngumiti, kahit na parang sinasakal siya ng bigat ng kanyang damdamin. Ah, ganun ba? Ang galing mo talagang pumili, Uncle. In fairness, ang ganda niya, ani Miguel na may pilit ng ngiti, sinubukang gawing magaan ang usapan. Ngumisi naman si Don Rafael, halatang natutuwa sa papuri ng pamangkin. Aba, Iho, wala sa lahi natin ang mahina sa pagpili ng babae. Sa ganda nating lalaki,
E pipili ba tayo ng mahinang klase ng babae? Sagot nito, puno ng pagmamalaki. Si Don Rafael, bagamat 51 taong gulang na, ay tila hindi tumatanda. Ang kanyang maayos na pangangatawan, na alaga ng regular na pagpunta sa gym, ay nagdadagdag sa kanyang karisma. Ang kanyang maayos na bihis at makinis na balat ay palatandaan ng marangyang pamumuhay. Walang duda, kahit sinong babae ay mahuhulog sa kanyang mga ngiti at titig. Oo naman, Uncle, wala sa lahi natin ang mahina sa babae, sagot ni Miguel, pilit na tumatawa habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabel, sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. Napatawa si Isabel at sinabayan ng pagbibiro. Nako, magtiis nga kayo. Pareho kayong maangin. Ngunit hindi nagpatalo si Don Rafael. Totoo naman, honey, gwapo naman talaga ako, hindi ba? Sabay yakap sa maliit na bewang ni Isabel, na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Oo na, kayo na ang pinakagwapo sa balat ng lupa, sagot ni Isabel habang natatawa, pilit na iniiwasan ang mga titig ni Miguel na tila ba sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang alaala ng nakaraan, habang naglalambingan ang dalawa, tahimik namang nagngingit-ngit si Miguel. Ang bawat kilos nila ay tila nagbabalik ng mapait na alaala mula sa kanyang pagkabata. Naalala niya ang mga sigawan ng kanyang mga magulang, ang mga salitang naglalason sa kanyang murang isipan. Naalala niya kung paano sinira ng kabit ng kanyang ama ang kanilang pamilya, kung paano siya iniwan ng kanyang ama para sa ibang babae. Siya, isang batang walang kamuwang-muwang, ay naiwan upang pagdaanan ang sakit na dulot ng pagkawasak ng kanilang tahanan. At hindi lamang iyon, ang kanyang ina, na sa unay naging sandigan niya, ay muling nag-asawa at iniwan din siya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanilang yaya, sa isang mansyon na unti-unting nawala sa kanila. Ang mga gabi ng kanyang kabataan ay puno ng pag-iyak, hinahanap ang yakap ng isang ina na wala na. Hanggang sa isang araw, nalaman na lamang niya na ipinagbili na ang kanilang mansyon, at siya'y tuluyang iniwan. Si Don Rafael, ang kapatid ng kanyang ama, ang sumagip sa kanya. Pinakiusapan niya ang kanyang ina na siya na ang bahala kay Miguel, at pumayag naman ito. Mula noon, si Don Rafael ang tumayong ama niya. Ngunit kahit gaano pa kalaki ang pasasalamat niya sa tiyuhin, hindi niya maiwasang magdala ng puot sa kanyang puso, lalo na't ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya ay ang isang kabit. At ngayon, narito siya, muling nasasaksihan ng parehong senaryo. Si Isabel, ang babaeng ito, ang magiging dahilan ng pagkasira ng pangalawa niyang pamilya. Napakuyong si Miguel ng kamao, pilit pinipigilan ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang masira muli ang kanyang pamilya. Ang pagpigil. Napansin ni Don Rafael ang kakaibang ekspresyon ni Miguel. Miguel, ay ho, okay ka lang ba? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Miguel, pilit na tinatago ang kanyang nararamdaman. Uncle, okay lang po ako. Siguro pagod lang ako. Kailangan ko lang sigurong magpahinga. Sige, ay ho, magpahinga ka na. Kami na ang bahala dito ni Isabel. Sagot ni Don Rafael, na tila hindi napansin ang tensyon sa boses ng kanyang pamangkin. Tumalikod si Miguel, pilit na nagpapakakalma. Ngunit habang umaakyat siya sa hagdan, naramdaman niya ang mga mata ni Isabel na sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang emosyon sa mga titig nito, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang pagpapasyal. Kinabukasan, ipinasyal ni Don Rafael si Isabel. Dahil wala ang driver nito, si Miguel ang napilitang magmaneho para sa dalawa. Habang masayang-masaya sina Don Rafael at Isabel, si Miguel naman ay pilit na nilalabanan ang inis at selos na bumabalot sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y sinusubok siya ng tadhana. Ang bawat ngiti ni Isabel at ang bawat tawa ni Don Rafael ay tila mga patalim na tumatarok sa kanyang puso. Maghapong namasyal ang dalawa, at kung saan-saang lugar sila nagpunta. Si Miguel, bagamat pagod na pagod, ay hindi nagpakita ng anumang reklamo. Ngunit sa loob niya, parang gusto na niyang sumabog. Sa wakas, nang makauwi sila sa mansyon, agad siyang nag-shower at nahiga. Sa sobrang pagod, mabilis siyang nakatulog, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga plano upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa pagkawasak. Isang umaga ng pag-alis. Kinabukasan, isang malakas na katok ang pumukaw sa katahimikan ng silid ni Miguel.
Ito ang uri ng katok na tila may dalang pagmamadali at hindi mapagkakaila ang bigat ng intensyon. Sa kabila ng ingay, pilit niyang ikinukubli ang sarili sa ilalim ng kumot, ayaw pang bumangon mula sa kanyang mahimbing na tulog. Miguel, tamad na. Bumangon ka na, boses ng kanyang tiyuhin, si Don Rafael, na may halong pagkadismaya at pagmamadali. Ang tinig nito ay tila isang alarma na agad nagpagising kay Miguel. Napabangon siya mula sa kama, bagamat mabigat pa rin ang kanyang talukap. Kinusat niya ang kanyang mga mata, pilit na nilalabanan ng antok. Yes, Uncle. Ano pong kailangan ninyo? Tanong niya, halos pabulong, habang unti-unting binubuksan ang pinto. Halatang hindi pa ganap nagising ang kanyang diwa. Alis na ako, Hindi mo ba ako ihahatid sa airport? Tanong ni Don Rafael, may bahagyang tono ng pagkabahala. Biglang nanlaki ang mga mata ni Miguel. Parang sinampal ng realidad ang kanyang antok na katawan. Naalala niyang ito na nga ang araw ng pag-alis ng kanyang tiyuhin. Oh my God! Oo nga pala. I'm sorry, Uncle. I almost forgot that you're leaving now. Just give me 5 minutes to prepare, sagot niya, halatang taranta. Ngumiti ng bahagya si Don Rafael ngunit agad ding naging seryoso ang mukha nito. Miguel, may mahalaga akong sasabihin bago ako umalis. Walang alam ang tita mo tungkol kay Isabel. Sana wala munang makaalam nito dahil baka magkaproblema pa ako sa pagpapa-approve ng annulment namin. Makikiusap sana ako na palabasin natin na ikaw ang boyfriend ni Isabel sakaling may makapansin sa kanya. Pwede ba? Parang natulala si Miguel sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa hinihiling ng kanyang tiyuhin. Mukhang siya pa ang gagamitin nito upang pagtakpan ang kasinungalingan nito. Ang bigat ng sitwasyon ay tila pumukaw sa kanyang konsensya. Please, Miguel. Kahit hanggang ma-approve lang ang annulment namin ng tita mo. Ang alam kasi ni Isabel, ayos na ang lahat. Hindi niya rin alam na kabit lang siya. Ang sinabi ko sa kanya, matagal na kaming annulled ng asawa ko. Ang alam niya, kaya ako aalis ay dahil lang sa business. Tulungan mo na lang ako, please. Ang boses ni Don Rafael ay tila nagmamakaawa, puno ng pag-asa sa kanyang pamangkin. Hindi malaman ni Miguel kung paano sasagutin ang tiyuhin. Nabigla siya sa revelasyon, hindi alam ni Isabel na isa pala siyang kabit. Ngunit pilit niyang nilalabanan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang tiyuhin. Kung siya lamang ang masusunod, ayaw niyang maging kasangkapan sa kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang tanggihan ang tiyuhin. Isa pa, may lihim siyang plano kung paano niya maitatama ang sitwasyon. Okay, Uncle. Ako na pong bahala, sagot na lamang niya, bagamat may bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang pagtitiisan niya muna ang pagganap sa papel na iniatang sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang pagsang-ayon, may plano siyang nagkukubli. Napangiti si Don Rafael sa pagpayag ni Miguel. Wala itong kaalam-alam sa mga iniisip ng pamangkin. Thank you so much, Maaasahan ka talaga. Pinilit na lamang ngumiti ni Miguel. Sige po, Uncle. Maliligo na po ako. Tumango si Don Rafael at iniwan na siya sa kwarto. Agad namang tumayo si Miguel at nagmadaling maghanda. Matapos maligo at magbihis, lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina upang magkape. Ang tagpo sa kusina. Pagdating niya sa kusina, naabutan niya roon si Isabel na tahimik na humihigop ng kape. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa kanyang mukha, lalo pang pinatingkad ang kanyang kagandahan. Napatingin ito kay Miguel at ngumiti, isang ngiti na tila may dalang init sa malamig na umaga. Good morning. Coffee? Tanong ni Isabel, ang tinig nito ay banayad at puno ng lamang. Ako na lang, malamig na sagot ni Miguel, na tila sinasadyang iwasan ang anumang koneksyon sa pagitan nila. Dumiretso siya sa kabinet, kumuha ng tasa, at nagtimpla ng sariling kape. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa, malayo kay Isabel, at tahimik na humigop. Habang humihigop si Miguel, hindi maiwasan ni Isabel na sulyapan siya. Nagtataka siya kung bakit biglang naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Noong una silang magkita, nakangiti ito at nagbibiro pa. Ngunit nang malaman nitong siya ang fiancé ng tiyuhin nito, tila nagbago ang lahat. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit parang nalulungkot siya sa malamig na pakikitungo ni Miguel. Ang Palm sa airport. Are you ready, guys? Mal-late na ako sa flight, tanong ni Don Rafael, na biglang sumulpot sa kusina.
Ready na ako, honey. Tara na, sagot ni Isabel, na may ngiti sa labi. Tumayo siya at mahigpit na humawak sa braso ni Rafael. Let's go, sabi ni Don Rafael, habang naglakad palabas ng bahay. Sumunod na lamang si Miguel sa dalawa, tahimik ngunit puno ng iniisip. Siya na rin ang nagmaneho ng kotse habang ang dalawa ay magkatabing naupo sa likod. Habang nasa biyahe, narinig ni Miguel ang lambingang usapan ng dalawa. Habang wala ako, si Miguel na muna ang bahala sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Uuwi rin ako kaagad kapag naayos ko na ang dapat ayusin doon. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo, sabi ni Don Rafael, puno ng kasiguraduhan. Promise mo, ha, na palagi kang tatawag. Mamimiss kita ng sobra, sagot ni Isabel, na halatang malungkot sa nalalapit na pag-alis ng kanyang fiancé. Mamimiss rin kita. Kung pwede lang na huwag na akong umalis, gagawin ko. Pero importante ang gagawin ko doon. Basta mag-iingat ka palagi, sagot ni Rafael, sabay halik sa labi ni Isabel. Sa salamin ng kotse, nakita ni Miguel ang halik na iyon. Napapikit siya, pilit nilalabanan ng inis na bumalat sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik, pinipigilan ng anumang emosyon na maaaring sumabog. Promise mo, ha, na palagi kang tatawag. Mamimiss kita ng sobra. Mamimiss rin kita. Kung pwede nga lang na huwag na akong umalis, kaso importante ang gagawin ko doon. Basta mag-iingat ka palagi. Oo naman. Lagi akong mag-iingat para sa'yo, honey, malambing namang sagot ni Rafael at hinalikan sa labi si Isabel. Sakto namang napatingin si Miguel sa salamin at nakita niyang naghahalikan ang dalawa kaya inis na naman siya. Nang makarating sa airport, saktong papaalis na ang eroplano kaya nagmamadali nang pumasok si Don Rafael. Miguel, ikaw na ang bahala kay Isabel ko, ha? Bye. I will miss you, Annie, sabi ni Rafael sa kamuling hinalikan si Isabel sa labi. Bye, honey. Mami-miss kita. Ingat, sagot ni Isabel. Bye, uncle. Ingat po, paalam naman ni Miguel. Hinatid na lamang nila ng tingin si Rafael hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Tulo naman ng tulo ang luha ni Isabel nang mawala na sa kanyang paningin si Rafael. Ewan ba ni Miguel kung bakit parang naaawa siya sa dalaga? Hey, stop it. Babalik naman siya. Let's go. Uwi na tayo. Malamig na saad ni Miguel. Pinahid na lamang ni Isabel ang kanyang luha at sumunod kay Miguel. Hindi niya lang kasi mapigilan ang luha niya dahil noon pa lang ay namimiss niya na kaagad si Don Rafael. Marami ang nagtaka kung bakit niya pinatulan si Rafael. Ang iba, hinuhusgahan siya na pera lang daw ang habol niya rito. Pero nine-love naman talaga siya kay Rafael at wala siyang pakialam sa yaman nito. Kaya naman nang alukin siya nito ng kasal, agad siyang pumayag. Pero hindi niya alam na may plano pala itong umalis kaya medyo sumama ang loob niya rito dahil hindi nito sinasabi ang mga plano nito sa kanya. At ngayon nga ay may iwan pa siya sa pangangalaga ng pamangkin nitong si Miguel, na hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagalit sa kanya. Mas malamig pa yata sa yelo kung makitungo ito sa kanya. Pero wala naman siyang magagawa dahil ayaw na niya munang bumalik sa probinsya dahil baka pagtsismisan na naman siya doon. Pagtitiisan niya na lang muna siguro ang makasama ang isang cold-hearted na lalaki. Tutal, babalik din naman daw kaagad si Don Rafael kaya magtitiis na lang muna siya. Pagdating niya sa labas ng airport, nakasakay na si Miguel sa kotse. Napakabastos talaga ng lalaking to. Ni hindi man lang ako hinintay. Kung gaano kabait si Rafael, kabaligtaran naman ang ugali ng pamangkin. Nakakainis, pabulong na saad ni Isabel sa kanya binuksan ang pinto sa likurang bahagi ng kotse. Talagang dyan ka uupo, anong akala mo, driver mo ako, malamig na tanong ni Miguel. Problema nito, pabulong pa ring saad ni Isabel saka isinara ulit ang pinto at binuksan naman ang pinto sa harap ng kotse, sa tabi ni Miguel. Hindi na lang umimik si Isabel dahil baka kung saan pa umabot ang diskusyon nila. Nang makasakay si Isabel, agad namang pinatakbo ni Miguel ang kotse. Nakabibinging katahimikan ng bumalat sa kanilang dalawa, tila ba walang sino man ang gustong bumasag doon. Mahal mo ba talaga ang uncle ko? Walang ano-ano'y tanong ni Miguel habang seryosong nagmamaneho. Oo naman, mahal na mahal ko siya. Talaga. O baka naman kayamanan niya lang ang mahal mo at hindi siya, natatawang saad ni Miguel.
Napatingin naman si Isabel sa kanya at tila ba biglang kumulo ang dugo niya sa sinabi nito. Lang mapatunayan ko na hindi ako gold digger, galit na saad ni Isabel. Gusto niyang umiyak dahil sobrang sama-sama ang loob niya kapag may nagsasalita sa kanya ng ganoon. Talaga, gusto mo bang bumilib ako sa'yo? Tanong ni Miguel. Wala akong pakialam kung maniniwala ka man sa akin o hindi. Basta ako, alam ko sa sarili ko na wala akong masamang intensyon. Mahal ko si Rafael dahil mabait siya, hindi kagaya mo. Let's see kung totoo nga ang sinasabi mo. Tandaan mo, sa akin kanya binilin. Ang ibig sabihin, kailangan kong bantayan ang lahat ng kilos mo habang wala siya. Hindi na ako maliit na bata para bantayan mo. At kung iniisip mo na may gagawin akong hindi maganda, sorry dahil wala kang makikita. Marunong akong tumupad sa pangako. At isa pa, may takot ako sa Diyos. Hindi tulad mo na puro panghuhusga sa tao ang alam, palaban namang saad ni Isabel. Bumilib si Miguel sa fighting spirit ni Isabel kaya hindi na rin siya umimik. Namalayan na lamang nila na nasa mansyon na sila. Nang makababa sa kotse, wala man lang pakialam si Miguel kay Isabel at dirdiretso na siyang pumasok. Manang, may pagkain po ba tayo? Nagugutom na kasi ako, sigaw ni Miguel nang makapasok sa mansyon. Sige po, Senyorito. Ipaghahanda ko po kayo at si Senyorita Isabel. Huwag na po, Manang. Hindi naman po ako nagugutom. Si Miguel na lang po. Baka sakaling lumino ang utak niyan kapag nakakain, saad ni Isabel. Sa garden na lang po ako at magdidilig na lang ako ng mga halaman. Nagkatinginan ng katulong at si Miguel dahil sa sinabi ni Isabel. Hayaan mo na siya, Manang. Ipaghanda mo na lang ako, sabi ni Miguel. Sige po, Senyorito. Nang matapos kumain, naisipan ni Miguel na lumabas at magpahangin. Naglakad-lakad siya sa labas hanggang sa mahagip ng mga mata niya si Isabel na abala sa pag-aayos ng mga halaman. Ewan ba niya kung bakit parang naaaliw siyang panoorin ang dalaga. Kung kumilos ito, hindi mo makikitaan ng arte sa katawan. Ni hindi nga ito gumagamit ng gloves sa paghawak ng lupa. Inililipat kasi nito sa ibang paso ang ibang halaman. Wala rin itong pakialam kahit nabibilad na siya sa araw. Matapos nitong maglipat ng mga halaman sa mga paso, nagdilig naman ito. Akala ni Miguel ay magpapahinga na ito pagkatapos magdilig dahil nakikita niyang pagod na ito. Ngunit nagkamali siya. Kumuha pa ito ng walis at nagwalis pa sa paligid ng garden at fountain. Tanghali na at tirik na ang araw nang matapos sa paglilinis si Isabel. Napapailing na lamang si Miguel at iniwan na ang dalaga. Mukha kasing bumibilib siya dito, at hindi pwedeng mangyari iyon. Nang matapos maglinis ng garden, naligo naman si Isabel. Nagsuot lamang siya ng maong na shorts at crop top at bumaba na siya sa kusina. Nasa salas naman si Miguel nang dumaan si Isabel. Napatitig siya sa dalaga at hindi maiwasang humanga sa kaakit-akit na kagandahan nito. Napakasimple lamang nitong manamit at niwala man lang makeup o lipstick na nilalagay sa mukha, pero napakaganda pa rin nito. Napasunod na lamang ng tingin si Miguel hanggang makapasok ang dalaga sa kusina. Manang, tulungan ko na po kayo magluto. Nako, huwag na po, Senyorita. Kaya naman na po namin ito ni Luz. Oo nga po, Senyorita. Kami na pong bahala rito. Saka pagod ka na din po sa pagpapaganda sa hardin, Nako, hindi. Sanay na ako sa maraming ginagawa. Sa amin nga, tumutulong pa ako sa pagtatanim sa bukid, Talaga po, Senyorita. Sa ganda mong yan, nagtatanim ka pala sa bukid. Hindi makapaniwalang tanong ni Luz. Oo naman. Hindi naman kami mayaman, Nakikita nyo lang kami sa bukid ng pinsan namin. Kahanga-hanga ka pala, Senyorita, kasi kahit parang Miss Universe ang ganda mo, wala kang kaarte-arte sa katawan. Napakaswerte talaga sa'yo ni Senyorito Miguel. Sakto, bagay na bagay kayo. Napakaganda mo at napakagwapo niya. Siguro ang gaganda ng mga magiging anak ninyo kapag naikasal kayo, saad ni Aling Clara. Sobra namang nagtaka at nagulat si Isabel sa sinabi nito. Paanong kami ang magiging bagay ni Miguel? Hindi naman si Miguel ang boyfriend ko, tanong ni Isabel. Paano naman kaming dalawa ni Miguel, Manang? Hindi na natapos pa ni Isabel ang sasabihin niya nang biglang nagsalita si Miguel. Ano po iyon? Senyorito, nagmamadaling lumapit si Aling Clara kay Miguel. Manang, pwede po ba kayong maglista ng mga kakailanganing gamit at stock dito sa bahay?
Mukha kasing nauubusan tayo ng stocks. Pagkatapos, humingi na lamang kayo sa akin kung magkano ang kakailanganin nyo sa pamimili. Sige po, senyorito. Sige na. Hayaan mo na si Luz sa kusina. Tutal, katulong niya na rin naman ang senyorita mo. Sige po. Tumangon na lamang si Miguel at umalis na si Aling Clara para maglista ng mga kailangan. Wala naman talagang balak si Miguel na utusan ang matanda, pero rinig na rinig niya ang usapan ng mga ito. Mahirap na, baka madulas pa si Isabel at kung ano pa ang masabi nito. Wala kasing alam ang mga katulong sa mga nangyayari sa bahay. Dahil baguhan lamang ang mga ito, baka inaakala ng mga ito na siya ang boyfriend ni Isabel. Iyon rin kasi ang gustong palabasin ng Uncle Rafael niya. Mas mabuti nang walang alam ang mga ito. Hindi rin kasi kilala ang pamilya ni Rafael dahil nga bagong katulong lamang ang mga ito. Nang umalis si Aling Clara, napasulyap ulit si Miguel sa kusina. Rinig na rinig niya pa rin ang kwentuhan ng mga ito. Mabuti na lamang at tungkol na sa kanilang niluluto ang paksa ng usapan nila. Pilit man niyang iwasan, ngunit talagang napapahanga siya sa dalaga. Ang dami kasing alam nito sa buhay. Sabi nga ni Aling Clara, kahit na pang Miss Universe ang beauty nito, hindi ito maarte. Laban kung laban sa buhay. Huwag kang papaloko, Miguel. Nagkukunwari lang siya, at darating din ang araw na lalabas din ang tunay na kulay niya, saad niya sa sarili. Araw-araw na nakakasama ni Miguel si Isabel, pilit pa rin niyang kinukumbinse ang sarili na salot si Isabel sa kanilang pamilya. Isang hapon, nakita ni Miguel si Isabel sa garden. Nakaupo ito sa swing at tila ba umiiyak. Naisip niya na ito na ang tamang pagkakataon para simulan ang plano niya, ang paibigin ang dalaga para mapatunayan niya sa uncle niya na hindi nararapat si Isabel para ipagpalit niya sa pamilya nila. Marahan siyang lumapit kay Isabel at ibinigay ang panyo na galing sa bulsa niya. Nagulat naman si Isabel sa biglang pagsulpot ni Miguel. Baka kailangan mo, sabi ni Miguel. Tinanggap naman ni Isabel ang panyo na ibinigay ng binata. Thank you, anito sabay punas ng kanyang luha. Umupo naman si Miguel sa isa pang swing habang nakatingin kay Isabel. Why are you crying? Problema ba si Rafael? Tanong ni Miguel. Kasi noong una, regular siya kung tumawag. Pero nitong mga nakaraang araw, halos hindi na siya tumatawag. Kung tumawag man, parang palaging nagmamadali. Iba kasing pakiramdam ko, parang may mali, sagot ni Isabel. Baka naman busy lang. Ang dami kasing inaasikaso ni Uncle ngayon, busy. Kung talagang mahal niya ako at mahalaga ako sa kanya, hahanap siya ng paraan para makausap ako. Hayaan mo, bukas na bukas, mamamasyal tayo para mawala ang pagkamis mo kay Uncle, nakangiting saad ni Miguel. Nagtaka naman si Isabel kung bakit bigla yatang nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng binata. Talaga, gagawin mo iyon. Hindi ka na naiinis sa akin, tanong ni Isabel. Naiinis? Bakit naman ako maiinis sa'yo? Di ba kapag nakikita mo ako, palaging mainit ang ulo mo? Saka sinabihan mo pa nga ako ng gold digger, iyon ba? Sorry, ha? Hindi lang siguro ako handa noon na magkaroon ulit ng asawa ang uncle ko. Nasanay kasi ako na kaming dalawa lang palagi ang magkasama. Kaya siguro nabigla lang ako. Sorry, ha? Parang makabawi, ipapasyal kita bukas para malibang ka naman at hindi puro si uncle ang iniisip mo. Tila napaniwala naman ni Miguel si Isabel sa mga dahilan kaya napangiti ito. Kung ganun ba, sige na nga. Basta bumawi ka. Ang sasakit kaya ng mga sinabi mo sa akin, natatawang saad ni Isabel. Promise, babawi ako. Sa ngayon, matulog na tayo para marami tayong energy bukas. Sige, baka makita na naman tayo ng mga katulong. Sabihin na naman na tayo ang mag-boyfriend. Hayaan mo sila. Kung iyon ang iniisip nila, hayaan mo na lang iyon. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag, Oo nga, sige na nga, hahayaan ko na lang sila. Saka baka hindi pa sila maniwala na ang uncle mong boyfriend ko. Saka na lang ako magpapaliwanag kapag umuwi na si Rafael. Tama, huwag mo na silang problemayin. Tara na, natatawang saad ni Miguel. Sumunod naman si Isabel kay Miguel papasok sa mansyon. Nang makarating sa taas, nagkangitian muna sila. Good night, nakangiti ring saad ni Isabel. Ewan ba ni Isabel kung bakit parang ang saya-saya niya lalo na nang makita niya ang ngiti ni Miguel. Ang sayang iyon ay hindi niya pa nararamdaman noong kasama pa niya si Rafael.
Nagilty tuloy siya kasi pakiramdam niya ay nag-cheat siya kay Rafael. Kaya nang makapasok siya sa kwarto, dumiretso siya sa banyo para mag-shower. Pero habang nagsha-shower siya at habang nakapikit, mukha ni Miguel ang nakikita niya. Isabel, ano ba? Ikakasal ka na. Ikakasal ka na sa uncle ni Miguel, saad niya sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim at tinapos na ang pagligo. Nang matuyo ang buhok, nagpa siya na siyang matulog. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtulog, nagising siya sa masarap na amoy ng kape. Nagtaka siya kung paanong nakarating sa kanyang kwarto ang amoy ng kape. Kaya dahan-dahan siyang nagmulat, at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nakangiting mukha ni Miguel ang bumungad sa kanya. Good morning. Coffee and bread for the most beautiful girl that I met, nakangiting saad ni Miguel habang ipinapatong sa maliit na lamesa ang tray. Nadala niya, napangiti at tila kinilig si Isabel sa ginawa ni Miguel. Thank you. Nag-abala ka pa. Pwede namang bumaba na lang ako, saad ni Isabel. Nag-alala kasi ako, Naisip ko na baka hindi ka nakatulog ng maayos kagabi, sagot ni Miguel. Okay lang naman ako at nakatulog din naman ako ng mahimbing. Ganun ba? Mabuti naman. So, magkape ka na para magkaroon ka ulit ng energy. Remember, mamamasyal tayo maghapon kaya kailangan mo ng maraming energy, nakangiting saad ni Miguel. Ewan nga ba kung bakit parang ang saya-saya ni Isabel sa nakikitang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Miguel. Napaka-sweet pala nito, na malayong malayo sa pinakitang ugali nito sa kanya noong una. Kinikilig tuloy siya kahit alam niyang hindi dapat. Sandali, pwede bang mag-toothbrush muna? Tanong ni Isabel. Sure, pero tingin ko naman kahit hindi ka mag-toothbrush, mabango pa rin ang bibig mo, biro ni Miguel habang nanunukso, sabay singkit ng mga mata. Namula naman ang mga pisngi ni Isabel na nakadama ng konting hiya, kaba, at kilig. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung tama ba ang nararamdaman niya. Dahil sa kakaibang pakiramdam, pinilit na lamang niyang tumawa. Loko, may tao bang mabango ang bibig kapag bagong gising? Sira ka rin pala, tumatawang saad na lamang ni Isabel. Saka siya bumangon para pumunta sa CR. Ngunit nang tumayo siya, na out of balance siya. Napapikit na lamang siya at naghanda sa pagbagsak ng kanyang likod sa sahig. Ngunit imbes na sa sahig siya bumagsak, nagulat siya dahil sa matitipunong bisig ni Miguel siya bumagsak. Karga siya nito, at halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Hindi mapigilan ni Isabel ang kabang nararamdaman niya habang yakap siya ni Miguel. Para bang lalabas na ang puso niya sa sobrang lakas ng tibok nito. Habang magkatitigan ang kanilang mga mata, tila ba nagkakaintindihan sila. Maya-maya lamang, dahan-daang lumapit ang mukha ni Miguel sa mukha ni Isabel. Konting-konti na lamang ay lalapat na ang labi ni Miguel sa labi ng dalaga. Ngunit biglang umiwas si Isabel at mabilis na humulagpos mula sa pagkakayakap ng binata. Nagmamadali siyang pumasok sa CR. Nang makapasok si Isabel sa CR, napangiti naman si Miguel na para bang talo pa ang nanalo sa loto. Nang maisara na ni Isabel ang pinto ng CR, napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang mapipigilan noon ang napakalakas na pagtibok ng kanyang puso. Ano ba? Mali ang nararamdaman mo. Ikakasal ka na. Hindi pwedeng tumibok yang puso mo kay Miguel, saad ni Isabel sa sarili. Ewan ba niya kung bakit bigla na lamang bumuhos ang luha niya. Parang ayaw pumayag ng puso niya sa mga sinasabi ng isip niya. Dahil doon, binuksan niya ang shower at hinayaan niyang malunod ang sarili doon. Nagbabaka sakali siya na madadala ng tubig ang mga nararamdaman niya. Ayaw niyang saktan si Rafael. Ayaw niyang magkasala sa lalaking tumanggap sa kanya ng buong buo. Habang bumubuhos ang tubig sa shower, tuloy-tuloy din ang pagbuhos ng kanyang luha. Nang tila maubos ang kanyang luha, nagpa siya na siyang magbihis. Nagsuot lamang siya ng bathrobe at saka siya nagsipilyo. Pagkatapos ay lumabas na siya at naabutan niya pa rin doon si Miguel, na tila ba inip na sa paghihintay sa kanya. Sorry ha, naligo na kasi ako para pagkatapos kong magkape, pwede na tayong umalis. Pilit nang umiti si Isabel para maitago ang tunay niyang nararamdaman kay Miguel. It's okay. Hihintay lang talaga kita na matapos. Babalik na din ako sa kwarto ko para makaligo na rin. Hintayin na lang kita sa baba. Sige, salamat ulit sa kape at tinapay. You're always welcome, nakangiting sagot ni Miguel sabay kindat bago lumabas ng kwarto ni Isabel. Napailing na lamang si Isabel sa mga pinaggagawa ni Miguel.
Nang makaalis ang binata, nagpa siya muna siyang mag-almusal bago magbihis. Pagkatapos mag-almusal, nagbihis na siya. Nagsuot lamang siya ng simpleng bestida. Iyon ang unang regalo sa kanya ni Rafael noong nasa Cebu pa siya. Singer sa Cebu si Isabel, at kasama ng banda niya ay palagi silang naiimbitahan mag-perform sa mga mamahaling hotels. Doon sila nagkakilala ni Rafael. Unang kita pa lang daw nito sa kanya, ay nagustuhan na siya kaagad. Ang pakilala nito sa kanya ay binata, dahil matagal na daw kasing anal ang kasal nito sa asawa. Mula noon, parati na itong bumabalik sa Cebu at niligawan na siya. Mabait at super sweet ni Rafael kaya siguro mabilis ding nahulog ang loob niya dito, hanggang sa alukin siya nito nang. Inakala niya na mahal niya na talaga ito kaya agad din siyang pumayag. At nang pumayag siya, dinala nga siya nito sa Maynila. Ngunit hindi niya alam na aalisin ito kaagad. Mabuti na lamang at naririto si Miguel na kahit iba ang pakikitungo nito sa kanya noong una, heto at bumabawi naman. Hindi na namalayan pa ni Isabel na napapangiti na pala siya nang mapasali si Miguel sa kanyang iniisip. Ipinilig na lamang niya ang ulo at saka siya humarap sa salamin. Naglagay lamang siya ng manipis na lipstick at baby powder sa mukha, saka siya nag-blower ng buhok. Nang matuyo ang buhok, inayos na niya ang pagsuklay doon at nagsuot lamang siya ng white rubber shoes na bumagay sa kanyang dress. Habang pababa ng hagdan si Isabel, napatitig naman si Miguel sa dalaga. Para kasi itong diyosa na bumababa mula sa kalangitan. Napakaganda nito kahit walang makeup na nakalagay sa mukha. Sa mga sandaling iyon, tila ba nag-slow-mo ang lahat para kay Miguel. Para siyang dinala sa ibang dimensyon na walang ibang naroon kundi silang dalawa lamang, at tanging huni ng mga ibon ang kanyang naririnig habang dahan-daang lumapit sa kanya si Isabel. "Hey, Miguel. Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ng dalaga. Hindi sumagot si Miguel sa tawag niya. Kaya niyugyug na rin niya ang balikat ng binata na siya namang nagpabalik sa ulirat nito. "Ah, oo," natatarantang sagot ni Miguel na tila wala pa rin sa sarili. "Tara na." "Oo, sige, Tara," sagot ni Miguel. Napapakunot na lamang ng noo si Isabel habang nakangiti. Nagulat na lamang siya nang hawakan siya ni Miguel sa siko para alalayan siya sa paglalakad palabas ng mansyon hanggang sa makasakay siya sa kotse. Naisip niyang gentleman naman pala si Miguel. Hindi kagaya ng una. Talagang malayong-malayo na ito sa Miguel na una niyang nakilala. Para bang biglang naging ibang tao ito. "Saan mo gustong pumunta?" tanong ni Miguel. Tila nag-isip muna si Isabel kung saan nga ba magandang pumasyal. Napangiti siya nang may maisip siyang lugar. "Gusto ko sa MOA. Hindi pa kasi ako nakakarating doon, maganda daw doon." "Sure. Tama ka, maganda nga sa MOA. Maraming magagandang tanawin doon at magagandang paninda." "Tamang-tama, mag-show shopping na tuloy tayo." "Talaga? Kaso wala akong pera na pang shopping." Sagot ni Isabel. Nagtaka naman si Miguel sa sinabi nito dahil ang alam niya ay may credit card at ATM na iniwan ng uncle niya sa dalaga. "Bakit wala? May ATM at credit card na iniwan si uncle sa'yo, di ba?" "Meron nga." "Oh, bakit hindi mo gamitin?" "Ayoko." "Bakit kuno?" Pagtatakang tanong ni Miguel. "Ayokong isipin ni Rafael na painrahan ko lang siya. Saka hindi pa kami kasal kaya wala pa akong karapatan sa kahit na anong pagmamayari niya. Kaya nga ako tumutulong sa mga gawaing bahay, para hindi ako maiyang kumain. At least, kumain man ako, alam kong deserve ko rin kumain dahil nagtatrabaho din ako at hindi palamunin lang." "Ayoko kasi ng pakiramdam na wala akong pakinabang," seryosong saad ni Isabel. Hindi mapigil ang humanga ni Miguel sa prinsipyo ng dalaga. Mukhang nagkamali yata siya sa panghuhusga dito. Hindi. Kahit anong mangyari, kapit pa rin siya sa paniniwalang salot ito sa pamilya kaya hindi sila dapat magkatuluyan ni Uncle. "Huwag kang mai-inlove sa kanya, Miguel. Siya ang dapat ma-inlove sa'yo, at hindi ikaw," bulong niya sa sarili. "Fiancé ka ni Uncle kaya may karapatan ka. Ano man ang ibigay sa'yo, gamitin mo. Sayang naman, di ba? Ayoko. Tama na yung kumakain ako ng tama at pinatitira sa mansyon. Hindi naman ako mapang-abusong tao, Kaya okay lang kahit hindi na ako makapag-shopping. Window shopping na lang, pwede naman yun," nakangiting wika ni Isabel. Inis na inis naman si Miguel dahil hindi umuobra ang plano niya. Gusto niya kasing patunayan na pera lang ang habol ni Isabel sa kanyang uncle. Pero bakit nararamdaman niya na hindi ganoon ang dalaga?
May prinsipyo kasi itong pinaninindigan. Nakakainis pa lalo dahil humahanga siya sa prinsipyo nito. Ikaw ang bahala, sagot na lamang ni Miguel dahil mukhang hindi na siya mananalo laban sa prinsipyo ng dalaga. Maya-maya lang, sa wakas, nakarating rin sila sa MOA. Hangang-hanga si Isabel sa laki at ganda ng building. Ngiting-ngiti siya habang pinagmamasdan ang buong paligid. Tuwang-tuwa naman si Miguel habang pinapanood si Isabel na parang isang batang paslit, yung saya na walang halong kaplastikan. Hindi na nga niya namalayan na napapangiti na pala siya habang pinapanood si Isabel. Umiikot-ikot kasi ito na parang isang bata. Marahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at palihim na kinunan ng litrato si Isabel. Nang tingnan niya ang litrato, namangha siya sa napaka-inosenteng mukha ng dalaga. Napapangiti pa siya habang tinititigan ang dalaga sa litrato. Pero na sa loob, aya niya sa dalaga na libang pa rin sa pagmamasid sa paligid. Okay, pero na sa loob, masayang sagot ni Isabel. Napanganga pa si Isabel dahil sa laki ng loob ng MOA. Ang laki pala talaga nito, no? Ang ganda, humahanga niyang sabi. Ngumiti lamang si Miguel at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi niya yun pinlano, basta nalang gumalaw ang kamay niya at humawak sa kamay ni Isabel. Kita niya namang nabigla ang dalaga sa ginawa niya, pero hindi niya rin maintindihan ang saya nang maramdaman niyang nagustuhan din nito ang kanyang ginawa. Libang na libang si Isabel habang nililibot nila ang loob ng MOA. Nagpunta rin sila sa tindahan ng mga damit pambabae. Doon ay bumitaw si Isabel mula sa pagkakahawak ni Miguel sa kanyang kamay. May nakita kasi siyang isang simpleng dress. Matagal iyong tiningnan ni Isabel at hangang-hanga siya sa ganda noon. Pero naalala niya na wala nga pala siyang pera, kaya binitawan niya na rin ang damit na iyon. Napansin naman iyon ni Miguel, kaya agad niyang nilapitan ang sales lady at pinabalot ang dress na nagustuhan ni Isabel. Agad niya itong binayaran sa counter. Nang makabayad ay agad niyang binalikan si Isabel. Tara na, Miguel. Napapagod na akong maglakad, sabi ni Isabel. Okay, Tara. Kumain muna tayo. Tanghalian na rin pala, Kaya pala nagugutom na ako. Sige, muli ay kinuha ni Miguel ang kamay ng dalaga, at magkahawak kamay silang lumabas ng mall. Pumunta sila sa isang first-class na restaurant upang mag-lunch. Napaka-elegante ng restaurant na iyon, kaya medyo nahihiya si Isabel dahil first time niyang makapasok sa ganoong lugar. Nawala lang ang kakaibang pakiramdam niya nang hawakan muli ni Miguel ang kanyang kamay. Para bang nare-relax siya at napapanatag habang hawak nito ang kanyang kamay. Hanggang sa ihain ang pagkaing in-order ni Miguel, relax na si Isabel kaya na-enjoy niya na ang pagkain na inihanda para sa kanila. Ang sarap naman ng mga pagkain dito, tuwang-tuwa niyang sabi. Ito ang paboritong lugar naming ni Uncle. Ito rin ang pinakaunang restaurant na itinayo ko mula sa perang binigay sa akin ng mga magulang ko, kwento ni Miguel. Napanganga si Isabel nang malamang pag-aari pala ni Miguel ang restaurant na kinakainan nila. Talaga, sa'yo ang napakagandang restaurant na to. Yes, at ako mismo ang nagmamanage dito. Minsan, ako rin ang nagluluto dito, proud na kwento ni Miguel. Kaya naman hangang-hanga si Isabel sa kanyang mga natutuklasan tungkol sa binata. Talaga, ibig sabihin, chef ka. Yes, yun kasi talagang hilig ko. Kaya nang makuha ko ang mana ko sa mga magulang ko, ito kaagad ang pinatayo ko sa tulong ni Uncle. Awa naman ng Diyos, ito at isa na ito sa pinakakilalang hotel at restaurant sa buong Pilipinas. Meron na rin itong branch sa iba't ibang panig ng bansa. Ibig sabihin, pag-aari mo ang Monteverde Group and Company sa Cebu, tanong ni Isabel. Ngumiti at tumango lamang si Miguel sa kamuling sumubo ng pagkain. Oh my God! Doon ako nagtatrabaho nang makilala ko si Rafael. Kaya pala palagi siyang naroon, Ako at ang banda ko ang palaging nagtutugtog sa hotel kapag may event at mahalagang bisita doon. Akala ko nga si Rafael ang may-ari noon, kaya nag-aalinlangan din ako na sagutin siya. Natatakot talaga ako na mahusgahan ng mga tao. Pero nang sabihin niya na hindi siyang may-ari noon, saka ko lang siya sinagot kahit na alam kong mayaman din siya. Mayaman naman talaga si Uncle. Mas mayaman pa siya sa akin, sagot ni Miguel. Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako nagtatanong kung gaano ba siya kayaman. Sana nga naging mahirap na lang rin siya para hindi na ako husgahan ng mga tao. Bigla na lamang tumulo ang luha ni Isabel nang maisip ang mga bagay na nagpapagulo sa isip niya. Marami kasi talaga ang humusga sa kanya nang pumatol siya kay Rafael.
Mayroon ngang isang babae noon na tinawag pa siyang kabit. Mabuti na lang at hindi siya kaagad naniwala. Kay Rafael pa rin siya naniwala nang sabihin nitong annulled na ang kasal nito sa asawa. Kahit naman husgahan ka ng mga tao, nasa sayo na rin yan kung talagang malinis ang konsensya mo. Oo naman, malinis ang konsensya ko. Hindi naman ako mukhang pera, panindigan mo kung anong pagkakakilala mo sa sarili mo. Wala namang ibang makakakilala sa'yo kundi ang sarili mo lang at wala nang iba, sabi ni Miguel. Napatingin si Isabel kay Miguel. Naisip niya na tama ito. Hindi dapat siya magpaapekto sa kanyang mga naririnig hanggat alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama. Salamat, ha. Nagkamali ako sa pagkakakilala ko sa'yo. Ngayon, ikaw pa pala ang paghuhugutan ko ng lakas ng loob. You're welcome. So, saan mo pa gustong pumunta? Umuwi na siguro tayo. Parang napapagod na ako. Okay. Ikaw ang masusunod. Pero may gusto lang sana akong ibigay sa'yo, sabay abot ng hawak niyang paper bag sa dalaga. Nagtaka naman si Isabel at nag-isip kung ano ang laman ng paper bag na iyon. Nang buksan niya ang paper bag, nakita niya ang dress na nagustuhan niya sa mall. Kaya naman abot tenga ang ngiti niya sa sobrang saya. Napatayo tuloy siya at yamakap ng mahigpit kay Miguel. Thank you so much, Miguel. You're welcome, sagot ni Miguel na may ngiti sa labi. Welcome. Alam ko kasing nagustuhan mo ang damit na yan, kaya binili ko na para sa'yo, sabi ni Miguel. Thank you so much talaga, masayang sagot ni Isabel. Aliw na aliw si Miguel at hindi niya maunawaan ang sayang nararamdaman niya habang nakikita ang tuwa ni Isabel. Pagkatapos ay nagpasya na silang umalis. Nang makaalis sa restaurant, dumiretso sila sa mansyon. Pagkarating sa mansyon, dumiretso si Isabel sa kanyang kwarto. Doon ay humiga siya sa kama dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Pumikit siya at sinubukang matulog. Ngunit habang nakapikit, nagtataka siya kung bakit ang mukha ni Miguel ang nakikita niya. Nagtataka rin siya kung bakit parang hindi niya nami-miss si Rafael. Bakit parang mas masaya siya kapag kasama niya si Miguel. Napahilamos na lamang siya sa kanyang mukha dahil gulong-gulo na siya. Samantala, hindi naman mapakali si Miguel. Nasa harap siya ngayon ng kwarto ni Isabel. Ewan niya kung bakit parang nami-miss niya kaagad ang dalaga, samantalang kakahiwalay lamang nila. Pilit niyang nilabanan ang sarili na katukin ang pinto ng kwarto ni Isabel, kaya pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto. Miguel, umayos ka nga. Bakit parang ikaw pa ang nahuhulog sa bitag na ikaw mismo ang may gawa? Bakit parang ikaw ang nai-inlove? Napapasabunot na lamang si Miguel sa sariling buhok dahil sa kanyang mga iniisip. Ano nga ba ang sasabihin ko sa uncle ko pagdating nito, na 9-love ako sa fiancé niya? Nang hindi mapakali, muling lumabas si Miguel. Bababa muna siya para maligo sa swimming pool. Gusto niyang mawala ang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit nang mapatapat siya sa pinto ng kwarto ni Isabel, narinig niya ang pag-iyak nito. Agad siyang nag-alala kaya kinatok niya ang pinto. Isabel, are you okay? Tanong niya. Ngunit hindi sumasagot si Isabel. Kaya binuksan niya ang pinto at inabutan niya itong umiiyak habang hawak ang telepono. Agad niya itong nilapitan at umupo sa tabi nito. Isabel, anong problema? Tanong ni Miguel. Si Rafael, nakikipag-break na sa akin, humahagulgol na sagot ni Isabel. Hindi makapaniwala si Miguel sa nalaman. Para bang nasaktan siya sa ginawa ng uncle niya kay Isabel. Naguguluhan na si Miguel sa kanyang nararamdaman. Dapat masaya siya sa nangyayari. Pero bakit parang nasaktan siya para kay Isabel? Ano? Bakit daw? Tanong ni Miguel. Ewan ko. Hindi ko na alam. Ang sakit, humahagulgol pa rin si Isabel. Nagpa siya si Miguel na tawagan ang kanyang uncle. Agad namang sumagot si Rafael. Hello, uncle. Anong nangyari? Bakit ka daw nakikipaghiwalay kay Isabel? Tanong ni Miguel. Miguel, sorry. Habang nandito kasi ako, at habang kasama ko ang tita mo, parang napag-isip-isip ko na siya pa rin ang mahal ko at hindi ko siya kayang ipagpalit kanino man. Naisip ko na baka problemado lang ako noon dahil sa Pal-Aegean naming pag-aaway. Pero ngayong bumalik ulit ang lahat, tatanda akong iwan si Isabel para buuin ulit ang aming pamilya, paliwanag ni Rafael. Pero paano si Isabel? Tanong ni Miguel. Ang mansyon na pinatayo ko ay ibibigay ko na sa kanya. Baka bawi man lang sa sakit na idinulot ko sa kanya. Pakisabi naman kay Isabel na sana ay mapatawad niya ako sa aking nagawa.
Hindi ko sinasadya at ayoko namang saktan siya dahil minahal ko naman talaga siya. Hindi na rin muna kami uuwi ng tita mo dahil nagsisimula muna kaming muli dito. Naawang tiningnan ni Miguel si Isabel. Ewan nga ba niya kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, iyon din naman talaga ang gusto niya. Pero bakit siya nasasaktan na makitang nasasaktan si Isabel? Muli siyang lumapit sa dalaga at hinawakan ito sa kamay. Isabel, sorry sa nagawa ng uncle ko. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Napatingin naman sa kanya si Isabel. Gulong-gulo ito sa mga nangyayari at sa mga sinasabi ng binata. Anong totoo? Niloko lang talaga ako ni Rafael. Na hindi pa talaga sila hiwalay ng asawa niya. Ganun ba? Humahagulgol na tanong ni Isabel. Napatango si Miguel. Oo, iyon naman talaga ang totoo. Pero maniwala ka, minahal ka rin naman ni Uncle. Sa totoo nga niyan, kaya siya pumunta sa States ay para ayusin ang kanilang annulment ni Doña Teresa. Kaso, habang nagpa-process ng annulment, nagising sila sa katotohanan na mahal pa rin nila ang isa't isa at hindi nila kaya maghiwalay. So, ginawa niya lang pala akong kabit. Pinaniwala niya ako na annulled na siya. Pinaglaruan niya lang pala ako, umiiyak pa rin si Isabel. Para namang dinudurog ang puso ni Miguel dahil sa awa sa dalaga. Aminado na siya ngayon na siya rin ang nahulog sa bitag na siya mismo ang gumawa. Kung noon gusto niyang mahulog sa kanya si Isabel dahil sa galit niya sa mga kabit, ngayon hindi siya makapaniwala na siya na ang nahulog sa dalaga. At inaamin niya na mahal na niya ito. Sadya lang siguro na hindi kayo ang tinadana. Malungkot niyang sabi. Uncle, dahil sa palagi silang nag-aaway ni Doña Teresa, bakit hindi ka tumingin sa paligid mo? Malay mo, nasa tabi mo lang pala ang lalaking nakalaan para sa'yo. Napatingin si Isabel kay Miguel. Naisip niya na kung wala siguro ito, baka hindi niya kayanin ang sakit. Nagtataka din siya kung bakit parang anggan na agad ng kanyang loob, pero hindi pa siya sigurado sa kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya. Ewan ko, sa ngayon, siguro uuwi muna ako sa Cebu. Ano pa bang dahilan ko para manatili ako rito? Malungkot na sabi ni Isabel. Pero sa'yo ang bahay na to, Isabel. Ibinigay na to sa'yo ni Uncle, sagot ni Miguel. Natawa si Isabel sa sinabi ni Miguel, pero naroon ang sakit. Bakit? Pampalubag loob lang. Ayoko, Miguel. Ayokong umangkin ng kahit anong bagay na hindi naman nararapat sa akin. Muli, humanga si Miguel sa prinsipyo ng dalaga. Talagang nagkamali siya ng husga rito noon. Nagsisisi siya kung bakit ibinuhos niya ang galit niya sa kabit ng daddy niya, na kung tutuusin ay wala namang kinalaman doon si Isabel. Isa pa, hindi naman alam ni Isabel na may asawa pa pala si Rafael. Hindi niya alam na isa pala siyang kabit. Ikaw na ang bahala. Sige, bukas na bukas ihahatid kita sa Cebu, malungkot na sagot ni Miguel. Pilit namang ngumiti si Isabel. Maraming salamat, Miguel. Siguro kung wala ka, baka hindi ko kinaya ang lahat. Gaya ng palagi kong sinasabi, you're always welcome, nakangiting sagot ni Miguel. Kinabukasan, maagang inihatid ni Miguel si Isabel sa Cebu. Sumakay sila sa eroplano, kaya makalipas ang ilang oras, naroon na sila sa hotel na tutuluyan ni Isabel. Bukas ay babalik din ako kaagad sa Maynila. Marami din kasi akong trabaho doon. Basta, kapag may problema ka, huwag kang maiyang magsabi sa akin. May kontak ka naman sa akin, sabi ni Miguel. Oo, maraming salamat, Miguel, ha. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin, nakangiting wika ni Isabel. Ewan ba niya kung bakit parang ang sakit magpaalam kay Miguel. Parang gusto niyang yakapin ito ng mahigpit. Parang noon pa lang, namimiss na niya ito. Humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ng uncle ko, saad ni Miguel habang hawak ang kamay ni Isabel. Para bang ayaw niya nang pakawalan pa ang kamay nito. Para bang gusto niya na lang itong hawakan habang buhay. Kalimutan na natin yun. Ayoko nang mamuhay sa lungkot. Paano? Alis na ako, sagot ni Isabel. Tumango naman si Miguel bilang sagot. Hindi na siya nagsalita dahil feeling niya, may iyak siya at baka iba pa ang masabi niya. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya ng mahigpit ni Miguel. Mami-miss kita, Isabel. Mami-miss din kita, Miguel. Salamat sa lahat. Sige na, Palem, sagot ni Isabel. Palem, sagot ni Miguel. Saka ito agad na tumalikod. Baka kasi kapag tiningnan niya pa ng matagal si Isabel, hindi na niya ito pakawalan pa. Tuluyan na nga siyang tumalikod at sumakay sa kotse na pagmamay-ari niya.
Tumawag na kasi siya sa kanyang driver upang magpasundo. Dumiretso muna siya sa hotel na pagmamayari niya upang tingnan kung maayos ba ang lahat. Pagkatapos ay pumunta na siya sa bahay niya roon upang doon magpalipas ng gabi. Maaga pa ay humiga na si Miguel, ngunit hindi siya makatulog dahil naaalala niya si Isabel. Kaya kumuha muna siya ng alak sa kusina at nagpakalasing para kahit paano ay makalimutan niya sandali si Isabel. Nang malasing, nakatulog naman siya at umaga na nang magising. Nagpasya siya na bumalik na sa Maynila nang umaga ring yun. Ngunit para bang napakabigat ng paa niya na ihakbang papasok sa airport. Halos lahat ng tao na makita niya, para bang nakikita niya si Isabel. Kaya naman agad siyang tumalikod at mabilis na humakbang palabas ng airport. Ngunit nang makalabas siya ng airport, ang nakangiting mukha ni Isabel ang nakita niya. Kaya naman napangiti siya, at walang kasing saya ang kanyang naramdaman. Halos takbuhin niya na ang paglapit sa dalaga. Miguel, akala ko huli na ako. Akala ko nakaalis ka na. Hindi ko kayang umalis na hindi ko nasasabi sa'yo na mahal kita. Isabel, ako rin. Naglakas loob ako na pumunta rito kahit hindi ko alam ang tunay mong nararamdaman para sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari at kung kailan, pero alam ko na mahal na rin kita. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. Nagalit kasi ako sa'yo noon dahil akala ko sisirain mo ang pangalawang pamilya ko. Aaminin ko na nagalit ako sa'yo kasi kabit ka ng uncle ko. Galit na galit kasi ako sa mga kabit dahil sila ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Kaya nung dumating ka, lahat ng galit ko sa nakaraan ay ibinuhos ko sa'yo. Pero unti-unti kitang nakilala. Nalaman ko rin na hindi mo alam na kabit ka pala. Isa ka rin palang biktima na katulad ko. I'm sorry, hindi ko talaga alam. It's okay. Napatunayan ko naman na isa kang mabuting tao. Kaya siguro nawala ang galit ko sa'yo. Hanggang sa naramdaman ko na lang na isang araw, mahal na pala kita. Sobrang saya ko na ganoon ka din pala sa akin dahil mabuti kang tao. Ikaw din ang kinapitan ko ng mga panahong nasaktan ako. Pilit kong dini-deny noon ang nararamdaman kong saya kapag kasama ka. Yun pala, unti-unti na akong nahuhulog sa'yo. Ngayon, hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin, sabi ni Isabel. Magpakasal na tayo, sagot ni Miguel. Nabigla naman si Isabel sa alok ni Miguel. Agad-agad. Oo, dahil ayokong mawala ka pa sa akin. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka, isang pamilyang hindi kayang sirain ng kahit anong bagay. Namalaya na lamang ni Isabel na tumutulo na ang kanyang mga luha dahil sa saya. Wala man akong singsing na maibibigay sa iyo ngayon, pero gusto pa rin kitang tanungin, will you marry me, Isabel? Sunod-sunod na napatango si Isabel habang nag-uunahang bumuhos ang kanyang mga luha. Oo naman, kahit sa ang simbahan, umiiyak na sagot ni Isabel. Wala namang pagsidlan ng kaligayahan ang nararamdaman ni Miguel nang tanggapin ni Isabel ang kanyang inaalok na kasal. Thank you so much, Isabel. Pangako, magiging masaya tayo habang buhay. Pangako, tutulungan kitang pangalagaan ang pamilyang bubuuin natin. At ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin sa lahat ng pagsubok na ating pagdadaanan. Pangako na magiging masaya tayo habang buhay. Magtutulungan tayo na pangalagaan ang ating pagmamahalan, nakangiting saad ni Miguel sa kanya hinalikan ng masuyo ang mga labi ni Isabel. Makalipas ang ilang buwan, idinaos ang kasal ni na Isabel at Miguel. Dumating din si Don Fernando at ang asawa nito na masayang-masaya para sa dalawa. Congratulations, Isabel at Miguel. Magsama sana kayo habang buhay na puno ng pagmamahalan. Huwag kayong mawawalan ng tiwala sa Diyos, at kung anuman ang maging pagsubok, siya lang ang inyong kapitan. At ang inyong pag-ibig sa isa't isa, kapag nararamdaman ninyong nawawala ang pagmamahal nyo sa isa't isa, balikan nyo lamang ang araw kung paano kayo nagsimula, at manunumbalik ang lahat. Iyan ang ginawa namin ng Doña Teresa ninyo. Kaya tingnan nyo naman kami ngayon, para pa rin kaming palaging bagong kasal. Para kaming bumalik sa nakaraan, natatawang wika ni Don Fernando. Kinurot naman ito sa tagiliran ng kanyang asawa na tila nakadamang hiya dahil sa mga sinabi ng asawa. Salamat, Uncle. Tatandaan namin yan palagi, sagot ni Isabel. Matapos ang kasal, kaagad na lumipad sina Isabel at Miguel patungong Italy para sa kanilang honeymoon. Walang kasing saya si Miguel nang matuklasang birhen pa rin ang kanyang asawa. Oo nga't hindi naman isyu sa kanya ang ganoon,
Pero iba pa rin ang saya nang malaman mong sayo lang inialay ang kanyang pagkababae. I love you so much, Isabel, pabulong na saad ni Miguel matapos ang isang mainit na pagniniig. I love you too, Miguel, nakangiti namang sagot ni Isabel. Walang kasing saya ang kanyang nararamdaman na may alay ang sarili sa lalaking totoo niyang minamahal. Habang lumilipas ang mga araw, lalong minamahal ni na Isabel at Miguel ang isa't isa. Makalipas ng 1 taon, nagbunga na ng kambal ang kanilang pagmamahalan. Kaya naman, buong-buo na ang kanilang kasiyahan kasama ng kanilang kambal na anak. Wakas.